Meron po ako ditong kiwit, mga kanayon, kasili, palos or igat. Yan. Iba't ibang lugar, iba-iba ang tawag. At peste nga ito kung ituring ng mga magsasaka dahil binubutas nila yung pilapil ng mga palayan. Nakakatakot yung itsura, kaya ako din nung una, medyo ilag din akong tikman. Pero naglaon, nalaman nila na mayroon din pala itong pakinabang. At nagawan ko na nga din ito ng mga sakit-saking luto, adobo sa gata, adobo, deep fry, ihaw. At dahil nga mahilig ako sumubok na iba't ibang klase ng ulam, susubukan ko naman siya ngayon sa ibang paraan na naman ng pagluluto. Sigurado malinis, wala lang sa kakamasin ko pa to sa asin. At pagkatapos kong kamasin yan sa asin, bago ko banlawan, pipigaan ko pa ng kalamansi or lime para matanggal yung kanyang dulas. Si Mrs. nga pala nakaisip nito dahil dati hindi siya kumakain nito, ayaw. Pero nung natikman niya, sa halip na hito na lang daw yung lutuin ko, kiwit na lang daw yung request niya. Eto na po yung aking nalinisan. Kung mapapansin niyo, pag hinugasan sa asin at saka lime, ang puti ng laman, malinis siyang tignan. At imamarinate ko lang po siya dito sa sabaw ng fruit cocktail. Yung ginamit ni Mrs. nung bagong taon, itinabi niya yung sabaw para nga dito sa lutong ito. At lalagyan ko lang siya ng madaming bawang para bumango, soy sauce, at saka 2 tablespoon na sugar, at lalagyan ko din po ng paminta. Nagpahapon ako dahil imamarinate ko ito ng mga 2 to 3 hours. Bago nyan, papahanginan ko naman na hindi naaarawan, siguro magdamag para mas lalong manuot yung lasa. Eto na po yung na-marinate ko. Mahigit 4 na oras. At patatagasan ko naman, patutuyuan ko ng katas ng magdamag para matuyuan. Eto na po yung pinahanginan ko kagabi, mga kanayon. At sinabit ko lang po muna dyan para mausukan kahit mga ilang minuto man lang. Mas masarap kasi yan pag yung meron siyang kaunting smoky flavor. At habang niluluto ko naman tong talong para mayroon po akong pamparis na gulay. Eto, siyempre unang sabak, kaya sasampulan ko yung medyo magaganda ang gayat. Yung makapalalaman. Yan. Eto na po yung aking nalutong pananghalian, alanganin pananghalian. Ganito din yung paraan ng paggawa ng tosino, kaya tatawagin ko ito yung version ko ng tosinong kiwit. Sinamahan ko na lang po ng pritong itlog sa loob ko na niluto para mabilis to, yung pritong talong, kamatis, at saka sinangag. Tosino, masarap dyan may sinangag. Saka ito po yung aking sausawan, toyo naman ngayon. Samahan natin ng kalamansi para mabango. Yan. Nais ho namin balik Ama, salamat sa patuloy na biyayang pinagkakalob mo sa amin. Basbasan ka ito at magbigay ng lakas sa aming pangatawan. Gabayan kami ngayong buong araw upang kami maging ligtas. Lahat na ito ay aming dinadasal sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain po tayo, mga kanayo. Ang sarap kasi tinik, kain na din. Alanganin golden brown, alanganin sunog. Matamis-tamis yung asim niya, yung sausawan. Ayos. Shout out mo nga pala kay Mrs. kasi si Mrs. na nagbigay sa akin ng idea na gumawa niyan. Dati hindi din niya kasundo yung ganyang klase na isda. Pero nung natikman niya na, lagi na din nagpapaluto.
Basta yung lutong dry yan, adobo, ayaw nyo ng may sabaw. Hindi ko ginalaw lahat ito mga kanayon kasi pampainit ko naman mamayang gabi. Yung iba sa mga nakakaintindi dyan. Saka kay misis, kaya may ulam din sa pag-uwi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking mga mumunting handog. Cheers po sa ating lahat and God bless. Panalo.